Magandang araw po muli sa ating lahat. Nandito na naman po tayo sa panibagong araw po muli sa ating buhay. Ako po ang iyong lingkod, si Brother June, upang mag-aralan po muli tayo ng salita ng Diyos. At tuklasin po natin ang kanyang salita, no? Banal na salita. Tayo po ay dumako sa ating pag-aaralan sa Book of Psalms, chapter 143, verse 10 and 11, Basahin po natin. Teach me to do thy will, for thou art my God. The Spirit is good. Lead me into the land of uprightness. Sa 11, quicken me, O Lord, for thy name's sake, for the righteousness sake, bring my soul out of trouble. Kung saan ay ang ating pong pinag-aaralan ngayon ay kung paano nga ba tayo mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Okay? Teach me to do thy will. Ituro nyo po sa akin, O Diyos, na gampanan ko ang inyong kalooban. Yun po yung pag-aaralan po natin ngayon. No? Kung saan sulat po ni King David ang ating binasa sa Book of Psalms, kung saan si King David po ang sumulat. Psalms, ibig sabihin po ay songs. Poem, ibig sabihin poem means parang tula, ganun, mahilig po siya sa ganun, parang kumbaga sa kung itutukoy po natin sa bilang isang tao, no, sa Pilipino ay makata siya magsalita, makata o masalita, o kaya parang tula ang kanyang paano siya magsalita, pray about ay ang ating tinalakay ngayon is about prayer. Kung titingnan po natin ang buong verses ng Psalms 143 is tumutukoy po doon sa panalangin ni King David, kung saan siya ay nananalangin because humaharap po siya doon sa mga enemies niya. During this time, maharap po siya doon sa kanyang mga kalaban, sa kanyang enemies, kung saan ay hinirang po siya ng Diyos na bilang maging king, nandun pa rin po yung nandun pa rin po yung takot niya. Alam naman po natin yung history ni King David, ay tinalo niya si Goliath, kung saan ay napakalaking tao yun, natalo niya dahil sa pamamagitan ng ng Diyos, gabay ng Diyos, natalo niya yun. Hindi po madaling kalabanin yung malaking tao, giant, kung saan nandun po yung power, holiness ng power ng Panginoon, kaya siya po nanalo. Kaya po naging king po siya, Kaya si King David ay ginamit po siya dito, Kung saan ay kanyang panalangin ay makikita po natin dito, Kung saan ang kanyang panalangin dito sa verse 10, ang sabi niya dito, turuan mo akong gumawa ng iyong kalooban, sapagkat ikaw ang aking Diyos. Ang iyong espiritu ay mabuti, patnubayan mo ako sa lupain ng katuwiran. Sa 11, buhayin mo, O Diyos, O Panginoon, dahil sa iyong pangalan, iyong katwiran, ilalabas mo ang aking kaluluwa sa kapahamakan, being trouble, kung saan ay minsan ay sa ating buhay ay humaharap po tayo sa ating enemy, kung saan ay nandun din po yung takot, hindi po nawawala yung takot, kung saan tayo ay isang mananampalataya nandun pa rin po yung takot. Natural naman po yung takot, pero kung idulog po natin ang ating takot, worry sa Panginoon, ang Panginoon ang bibigay sa iyo ng lakas ng loob, lakas ng katawan, strength para ikaw ay labanan mo ang iyong kalaban. Kung saan ay ang Diyos lamang po ang nagbibigay sa atin ng kaluguran sa ating buhay. Kung wala po ang Diyos, wala po tayong mararating sa ating buhay. Kaya po, ang lahat ng lakad ni King Solomon, nilalapit po niya, inacknowledge po niya lahat ng kanyang mga gawa, lahat ng kanyang mga desisyon sa buhay. Kaya po nagtagumpay si King David, kung saan ay
lahat ng kanyang mga desisyon sa kanyang buhay, lahat ng kanyang inilalapit niya, isinisanggunin niya sa Diyos. Kaya po nagkaroon siya ng big success sa kanyang buhay kasi ang lahat ng kanyang mga lakad ay inilalapit niya sa Diyos. Ganun din sa ating buhay, no? Kung saan tayo ay sa ganitong sitwasyon ay humaharap din po tayo sa ating enemy. Kung saan ang ating enemy ay hindi natin nakikita. Yung enemy natin ngayon ay virus, kung saan nandun po yung takot natin. Kahit na wala pong pinipili ngayon, matanda o mapabata ka, mapababae o mapalalaki ka man. Wala pong pinipili yung sakit na yan. Kaya po kahit na nandun na po yung, kahit mananampalataya na po tayo, nandun pa rin yung takot, nandun pa rin yung worry. Pero kung ilalapit lang po natin sa Panginoon, ito ay magiging madali lang po sa pamamagitan ng Panginoon sa kalakasan na binibigay sa atin na overcome po natin ang ating mga hinaing, mga worries po natin sa ating buhay. Kaya nga po kung wala po ang Diyos kung saan ay tayo lumalakad na ayon sa ating sariling lakas, wala po tayong naaabot sa ating buhay. Di po ba ganun po ang kalalagayan natin sa harapan ng Diyos kung tayo'y nagmamalaki sa ating sarili na malakas tayo, kaya mo yan, pero ang at the end of time ay kapahamakan pala yung dulot nito kung saan ngayon ang mga tao ay naging naging lakas pa na kanilang loob na ah, labanan ang gobyerno, no? Kung wala po ang gobyerno ay siguro lugmok na tayo sa ating kahirapan, no? Kung saan ay tinilaga rin bilang good leader natin ating pangulo. Binigyan din tayo ng good leader para pangalagaan yung bansa natin. Kaya po tayo unti-unti na po ay gumagaan po yung buhay natin kaysa last, 'di ba? Kasi hindi naman po maganda yung last na mga leaders natin. Kaya po binigyan tayo ng good leader, ano? Kung saan ay may takot sa Diyos. Ganun din po sa ating buhay, unti-unti ay sa ating buhay humaharap po tayo doon sa enemy natin ay nandun pa rin yung takot. Sa ating buhay nandun talaga hindi nawawala yung takot, pero kung ilalapit mo pala sa Diyos, ang lahat ng ito ay magiging easy lang po, no? Kung titingnan po natin ang kahit yung minsan sa ating buhay, humaharap po tayo sa hard way ng ating buhay, minsan easy way. Minsan minsan nawawalan po tayo ng ating buhay sa ating trabaho. Minsan naiisip natin, bakit parang parang wala, parang nasa skluban na tayo ng mundo, no? Kasi nawalan tayo minsan ng trabaho, minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero kung ilalapit lang pala natin sa Panginoon, may better pala siya, may better plan pala sa ang Diyos sa buhay natin, kung saan nawala sa atin ang lahat, no? Pero may perfect plan pala ang Panginoon, may magandang plano pala ang Panginoon sa atin, kung saan ay hindi natin nakikita yun kung tayo ay magpadala doon sa takot at worry sa ating buhay, no? Kung saan ay tingnan mo si David, hindi niya malalampasan yun kung wala ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya ang lahat ng kanyang mga gawa ay sa Diyos niya inilalapit para maging matagumpay ang kanyang buhay, no? Kung saan ay sa binasa natin kanya. Tingnan po natin sa isang banda, no, sa Psalms, sa Psalms 16 verse 9, no? Tingnan natin. Psalms 40 verse 8. Sabi po dito, 40 verse 8, I delight to do thy will, O my God, yea, the law is within my heart. Biruin niyo po ang ganda po sinabi dito ni King Solomon, aking kinaluluguran sundin ang iyong kalooban, O Diyos. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Naway ganun din po ang ating mga desires sa ating buhay, no? Ating kinalulugdan yung kalooban ng Diyos sa ating buhay, kung saan ang Diyos lamang po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan sa ating buhay,
ay ganun din ay talagang nasa puso ni King David, no, nasa sabi niya ang yung kinalulugdan ko ang sundin ang iyong kalooban sa kanyang Diyos na tinatangkilik, kung saan ang Diyos lamang po ang nagbibigay pag-asa sa atin. Kung wala po ang Diyos, ay pag malayo ka po sa Diyos ay ang iyong buhay ay useless, walang kabuluhan. Kaya po ilapit lang po natin sa Diyos ang lahat ng ating buhay, no? Kung saan ay sinabi nga niya dito, aking kinalulugdan, sundin ang iyong kalooban. Ganun din sana tayo mga kapatid, mga kababayan, ay kinalulugdan din natin ang kalooban ng Diyos, kung saan ang sa buhay natin humaharap tayo sa ganito. Ang Diyos lamang po ang ating pag-asa, ang ating buhay. Kung wala po ang Diyos sa ating buhay, wala po tayong maabot. Wala po tayong mararating sa ating buhay. Kaya tingnan natin sa isang banda pa, sa isang the book of Proverbs naman siya. Proverbs 16 verse 9. Proverbs 16 verse 9. A man's heart diviseth his way, but the Lord direct his step. Biruin niyo po yun. Ito po ang pinakamaganda. A man's heart ay a man's heart is divided his way, but the Lord directed his way. Kung saan ay meron po tayong mga sariling plano, but ang ating plan ay may kanya-kanyang plano po tayo, pero minsan ang ating plano ay hindi po natin inilalapit sa Diyos. Gumagawa po tayo ng hakbang nating sarili, kumbaga sarili nating diskarte, no? Kung saan ang ating diskarte minsan ay ang dulo pala nito ay kapahamakan, kung saan sabi nga niya dito, but the Lord directed his way. Kung saan ang ilalapit mo ang iyong plano sa Panginoon, ang iyong buhay sa Panginoon, ang Panginoon ay magdadirect ng iyong step. Siya yung mag-i-straight sa iyo sa success ng iyong buhay. Kung saan ang tingnan mo si King David, ang kanyang buhay, i-acknowledge niya ang Diyos sa kanyang buhay, kaya naging po siya, naging kinalulugdan siya ng Diyos, kung saan sa ating buhay ay ganun din po, mga kapatid, ang ating buhay, kung saan ay humaharap tayo sa ganito. Huwag na po tayo magmamalaki na kaya po natin malampasan to. Pero kung wala ang Diyos sa buhay mo, wala po tayong magagawa. Kung saan ang Diyos lang ang maylalang ng buhay, ng biyaya, at lahat ng ating tinatangkilik sa ating buhay. Siya po ang may source, siya po ang lahat ng may control. Kung wala po ang Diyos sa ating buhay, kaya po kung saan ilapit lang po natin ang ating buhay. Tanggalin po natin ang takot, tanggalin po natin ang worry, ilapit mo natin sa Diyos, dahil ang Diyos ang magbibigay sa kagaanan sa iyong buhay, ang good success sa ating buhay. I hope itong ating pinag-aralan ay ito ay magiging sa ating buhay, no? Magbibigay paalala, ang ating buhay ay wala tayo kung wala ang Diyos sa ating buhay. Kaya ilapit natin ang ating buhay, ating mga desisyon, ang ating mga pangangailangan, ang ating mga worry. Lahat ng ito ay may perfect plan pala ang Diyos sa ating buhay, no? Tayo'y dumako sa panalangin upang magpasalamat tayo sa Panginoon sa ating pangaraw-araw ng buhay, no? Tayo dumako sa panalangin. Ama naming Diyos na banal na sa langit, salamat po o Diyos muli, Ama, sa pagkakataong ito na kami ay nakapag-aral ng iyong salita, at ang iyong salita nawa ito ay magbukas sa aming puso't isipan na without you wala po kaming mararating. Kaya po o Diyos, inilalapit po namin ang aming mga saloobin, ang aming mga desire sa aming buhay. Kayo po ang mag-lead at mag-direct sa aming mga buhay, at kayo po ang aming sandalan, ng aming daan, ng aming success sa aming buhay. Lord, kayo po ang mag-heal sa amin sa pangaraw-araw na aming kalakasan, ma-overcome po namin ang aming mga pangaraw-araw na buhay, kung saan kami umaharap sa aming buhay, kung saan ay umaharap kami sa krisis. Lord, i-heal nyo po kami, ilayo nyo po kami sa anumang mga kalaban na aming
inaharap sa aming buhay. Lord, kayo po ang manguna sa aming buhay. At i-heal niyo po ang bayang ito, ang bansang ito. Bigyan niyo po kaming mga pusong ah, na sumusunod ng inyong kalooban. Lord, kayo po ang manguna sa aming buhay. Taos puso pong pinapasalamatan sa matamis na pangalan na ang iyong anak na si Jesus. Amen. Okay. I hope guys ay meron po tayong natutunan sa ating pangaraw-araw na ating buhay. Unti-unti na po tayong bumabalik sa ating normal na buhay, no? Because God ay nandun po yung awa ng Panginoon. Nandun po yung biyaya niya sa atin. Binibigyan niya tayo ng pag-asa. Binibigyan niya tayo ng panibagong buhay kung tayo lumakad ayon sa kanyang kalooban. I hope guys ay ang ating mga pinag-aaralan ito ay maging tatak sa ating puso, isipan, ito ay maging bigay leksyon kung saan ang Diyos lamang po ang ating pag-asa sa ating buhay. Ingat po tayo. God bless po.